Nasa loob ako ng bus nito kaya hindi ako makapagsalita dahil may katabi ako. Pero ito yung resibo ng tutubusin ko mga alahas nung araw na to. Dalawang resibo yan. Isang yung kwintas na may palawit, tapos isang singsing. Parehong I think 21 carats o yung isa 24 yung singsing. Hi, good morning. Nandito ako ngayon sa Mission. Ang ganda ng mural painting Yeah, nandito ako sa Mission ngayon dahil magtutubos ng mga magtutubos ako ng alahas na isinanla ako way back nung nagkasunod-sunod yung pangangailangan sa Pilipinas ng mga mahal sa buhay. As usual, ano pa nga ba ang bago story ng mga ilang mga Pilipin katulad ko. I'm just speaking for myself na pumunta ng ibang bansa at nakipagsapalaran para tulungan ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas, especially yung nanay, ganyan, kapatid, pamangkin, mga anak ng pamangkin. But yung sa akin, ang reason is para iparenovate yung bahay na pinagawa ko sa nanay ko noong 2019. Dahil kinain na siya ng anay at saka ilang bagyo na ang nagdaan, so nasira na. Tapos kailangan palitan din yung jetmatic na poso at maraming dapat bilhin at kung ano-ano pa. So necessary talagang gawin. Syempre marami rin akong inaasikaso rito, personal na mga bayarin. Dahil hindi naman madali ang buhay sa Amerika. Maraming bills, consistent yan every month, non-stop. At kung ano-ano pa, plus syempre mga medical bills, insurances. Kaya kinailangang kinailangang magsanla. Sorry sa ingay. Maingay talaga dito sa parte ng mission na to. Kailangan isanla ang mga alahas. Kahit ayoko sanang nakakaskas yung mga alahas ko dahil syempre parang mo yan tawag ito collection, tapos masakit sa loob mo pag nakakaskas. Pero syempre wala kang magawa, titimbangin mo kung anong matimbang. Syempre yung mga mahal sa buhay, di ba? But anyway, ang dami ko to make ends meet. Pag kinakailangan talaga yan, kailangan isanla dahil nga kaya ka may investment, di ba? Para pag in case of ganitong mga bagay-bagay, especially emergency, meron kang ayoko naman magbenta, so sanla is okay. Pero ang laki talaga ng tubo. Ang dami ko nang naibayad na tubo throughout since nang sinanla ko yan. Tapos, nakatubos na ako ng siguro mga 13 items. Tapos meron pang 15 items na kailangan tubusin. Ayan itong listahan Ayan. Ayan September 5 sa pinakataas. Tapos lahat yan yung mga description ng mga nakaisanla hanggang sa likod yan. So ayan lahat total of 15 items overall, phone. Tapos ang kailangan, total amount of phone, jewelries must pay in cash, taxes, finance charges, etc. Overall, ayan, 4,381.60 kung tutubusin ko lahat yung 15 na items. But that's impossible dahil may babayaran pa syempre, apartment, yung pamasapasahe sa mga ganyan for the whole month. Pagkatapos syempre budget sa grocery, pagkain, apartment, wifi, cellphone, mga credit cards, plus medical insurance, plus co-payment sa mga maintenance. Kaya akala ng mga nasa Pilipinas napakadali ng buhay porket nasa Amerika ka. Kaya ginagawa ko tong video na to dahil for awareness na rin ng mga tao or mga pamilya ng mga OFW or yung mga taong nasa abroad, yung mga pamilya nila sa Pilipinas na dapat wag naman po tayong yung abusado or demanding kasi dami na naming stress dito. Kaya ang daming tao nadidepress at saka na-anxiety dahil sobrang pressure from family back home at demanding at saka ayaw tumulong kung paano mapapaganda yung buhay, mapapalago yung buhay. Puro na lang hingi for the rest of their life, asa-asa. Paano naman yung taong tumutulong? May buhay yun Hindi na makabuild ng sarili niyang future dahil puro na lang palabas yung kinikita. Wala nang naisisave, hindi na rin makapagbuo ng pamilya or maraming reason. Kung iisa-isahin ko baka isang buwan tayo sa video na to. But anyway, yun lang ang punto ko. Sana maging mindful tayo, lalo na sa taong tumutulong sa atin. Maging grateful tayo. Huwag tayo masyadong
demanding kung ano lang yung kaya magpasalamat at gawan na nila ng paraan kung paano nila mapapalago or humanap ng ibang paraan. Hindi yung wag ipatong sa balikat ng taong tumutulong lahat ng problema ng buong angkan. Dahil may sarili rin pong buhay yung mga tumutulong at may sarili rin problemang hinaharap at pinipilit gawa ng solusyon ng mag-isa, lalo't nasa ibang bansa, mag-isa lang. Pagkatapos walang katulong, at least yung mga tao sa Pilipinas, marami kayo pwede magtulong-tulong. Ang punto ko sana wag masyadong yung feeling nila buong buhay ng taong tumutulong ibibigay na lang sa kanila. May buhay din po kami. Meron din po kami pangarap, meron din kami gustong gawin, may gusto rin po kami marating. Hindi po namin gusto magtrabaho na lang buong buhay at ibigay na lang yung pera at itulong na lang ng itulong. Tumatanda rin po kami, nagkakasakit din kami, meron din po kaming mga maraming struggle sa buhay na hindi naman namin hinihingi ng tulong sa nasa Pilipinas, sinusolo na lang namin para wag na makadagdag. Tapos ang punto is, pumalya ka lang ng tulong, ang tingin na sa'yo kaaway na, o kaya masamang tao ka na, nagdadamot ka na, mayabang ka na, nasa Amerika ka pero yun, madamot ka. Hindi nila alam, paano yung tinulong? Like me, yung part ko since 1994 pa hanggang ngayon. Paano yung mga yun? Milyones na sa pesos yun, tapos hindi ka lang makatulong ng isang beses dahil meron kang kailangan para sa sarili mo. Tapos, either i-chismis ka na or ipopost ko sa social media nila na ganito, nagdadamot ka na, mayabang ka na, or masamang tao ka na. Yung iba, isa-silent treatment ka, tapos hindi ka kikibuin na matagal. Tapos pag kinibo ka, babalik din naman pala sa'yo. Hingi na naman. Wala na nga kumusta ka, ano ang nangyayari sa buhay mo dyan, hindi. Hingi ka agad or, masakit sa ulo. But anyway, kailangan ko nang pumunta sa San Landal. Mahaba lagi ang pila, so para makasave nun tayo. So, ito. Tapos, kita mo yung pantubos ko ngayon sa 2 alahas lang. 1,740 and 50 cents. Magkano na sa peso yun? Actually 3 alahas kasi kwintas na may pendant plus sing-sing. So 3 items yun. But anyway, ang sakit sa bulsa nun, just to let it go just like that para ibigay lang sa sanlaan. But anyway, kapit sa patalim, negosyo nila yan, nang hiram ka, malaking tubo ang babayaran talaga. Doon sa 1 alahas, kung hindi ko tutubusin at babayaran ko lang ng 4 months na allowance uli, bali ang tubong makukuha nila sa akin sa 3 na yun is almost nasa $300. Laki pa rin sa peso. Anyway, papunta na ako sa Sanlaan. Dito lang yun, around the corner. Yeah. Ayun na yung phone shop Kasi bawal mag-video or recording sa loob. Ito yan. Ayan kailangan pa maghintay dito sa pinto, kailangan kang i-bus in kasi 2 customer at a time lang. Ito yung kinuha ko sa bangko kanina na pambayad ayan pambayad ng pantubos. Halata ba yung stress sa mukha ko? Kasi tangina sumahod lang tapos mawawala. Pupunta rin ka agad sa mga bills dito at saka sa ganito. But anyway, it is what it is. Ang mahalaga, nakakaraos buwan-buwan kesa naman wala. Kaya we should be thankful and learn how to count our blessings. Regardless, we have to be thankful na nakakaraos araw-araw. That's what matters. Ayan, nakalabas na ako. Tagal ko naghintay sa pinto dahil isa lang ang employee nila. Pagkatapos humaba na yung pila sa likuran ko. Medyo syempre nakaka-nervous dahil nasa labas ka, di ba? Tapos what if may sumunod sa yung, alam mo naman ang panahon ngayon. May sumunod sa iyo sa likod. Hello, yung dala kong pera, magkano yun? Pantubos, di ba? Kaya nung may tumayong lalaki na 6-footer sa likod ko, bigla ako nilagay yung pera sa malapit sa underwear ko tsaka yung cellphone ko. Tapos, tawag dito, buti na lang may dumating na isa pang empleyado, bigla akong binasin. But anyway, daming drama sa Sanlaan, nakakabuisit. Dami-daming ek-ek nila. Para namang hindi ko alam, Diyos ko, 17 years old pa ako.
alam ko na ang na pamimili ng mga alahas at pagpunta sa Sanlaan. Eh, anong edad ko na ngayon? Wrangler na ako. But anyway, nandito ako sa ayan, Irma's Kapangpangan Restaurant. Pag nandito ako sa 16th Mission, dito ako lagi kumakain dahil syempre home cooked Filipino food kaysa magluto pa. Anyway, nung kinuha ko yung alahas ko, nung inabot sa akin, tinignan ko dahil nakabalot siya ng tissue paper, binalot nila. Pagbukas ko, ang shiny nung alahas ko. Siyempre alahas ko yun, alam ko kung anong itsura nun at saka nung sinanla ko. Brand new yun. Kabibili ko din yun, pero siyempre ginamit ko ng maybe 2 ulit. Siyempre pag pinapawisan ka, hindi ganun ka super shiny na akala mo talagang galing sa mismong jewelry shop. Super kinang. As in, parang nag-shimmer pa nga. So, ang pumasok agad sa isip ko, nilinis ba nila to without my permission? Alam ko hindi nila pwedeng galawin yung alahas o linisin nang hindi nila ipinapaalam muna sa owner. Decision ng owner yun kung gusto nilang ipalinis kapag kakinuha na nila. Pero that needs to happen in front of the customer, the owner. You have to ask for a permission. Without the customer consent, you can't do that. Kasi paano kung ma-damage mo yung alahas? Oh, sorry is not gonna cut it. Because there is a damage that's been done. But anyway, at saka nag-worry ako dahil mahilig ako manood sa TikTok ng mga video tungkol sa mga alahas, yung mga tips na do's and don'ts. At isa sa don'ts nung mga sinusundan kong mga TikToker na nagbebenta ng alahas, huwag mong ipapalinis ang alahas mo doon sa sonic na yung tubig na parang may vibration. Style yun ng ngayon ko lang na found out kasi dati gustong kong ipinapalinis para nga makinang. Para pag ginamit ko, hindi na ako maglilinis. Yun pala, it's better kung bibili tayo ng sarili nating yung panlinis dahil nakakasigurado tayo na walang mangyayari na na hindi maganda sa alahas natin. Kaya pala wag ipapalinis. Kaya pala gustong-gusto ng mga alahasan na tinatanong ka kung gusto mong ipalinis dahil yung pag nilubog nila, ito don't get me wrong. Hindi ko sinisira ang puri yung mga pawn shop at saka yung mga kung sino-sino pang iba. I'm just speaking for myself. Kung ano yung napanood ko, doon ako nagbe-base. Kinote ko lang yung napanood ko. I quoted that person, yung nagbebenta ng alahas, nagbibigay ng tips ng do's and don'ts. And I'm basing this statement on that. I'm just speaking for myself. Disclaimer to kasi alam mo naman sa panahon ngayon, lagi na lang tayong maraming, nambabash at saka yung mga iti-taken out of context nila, i-blown out of proportion nila yung sinabi mo, i-splice nila yung video. But anyway, heads up lang to at saka disclaimer, I'm just speaking for myself. I'm not speaking for anyone or any particular na mga jeweler or pawn shop. Napanood ko lang to at ito yung sinabi nung nagpapayo na huwag mong ipapalinis yung alahas mo kasi yung tubig na may sonic vibration. Kaya may sonic vibration yon dahil yung vibration nun daw, allegedly, sabi nung nagpayo sa TikTok na yung alahas pag inilubog doon ng medyo matagal, yung vibration na yon nababawasan yung alahas. Kaya yung alahas, nag-iiba yung somehow. Mahaba yung paliwanag nung alahero. At nakaka-worry dahil lagi ako nagpapalinis bago ko kinukuha yung alahas ko pagka tinutubos ko. Kala ko that's a good thing. So from now on, hindi ko na ginawa. Ngayon, kung inihintay ko kung aalukin ako, sasabihin ko no, I'll take it, I don't have time. Sabi ko, I'm in a rush. Kasi nga, I have someone waiting for me na yung ride ko, ganun na lang ang excuse ko. Pero nung binuksan ko yung napkin, ang kintab-kintab nung alahas, as in parang super kalilinis lang. Aangal sana ko pero mahaba yung pila. Alam mo yung mga tao pag naghihintay ng matagal nagpaparamdam na ano ba, tapos ka na ba, umalis ka na sa pila, kami na. At saka yung time, syempre kailangan mong i-value yun, respect yun para kasi ayaw mo rin naghihintay, di ba? Pero talagang parang nainis ako nung nakita kong super kintab nung alahas. Talagang parang nilinis. Kasi bigatin yung alahas Together yung kwintas at pendant nasa 30, almost 31 point something. So parang 32 grams. Mabigat yun Magkano yun pag binili mo sa Pilipinas?
pagka nakapunta ako dun sa mismong binilang ko ng alahas na yung personal jewelers ko na doon ako bumili talaga lahat-lahat, ipapatimbang ko pag hindi nagtugma, dahil kinopya ko di ba dito sa video makikita nyo yung listahan ng mga alahas ko na tutubusin ko, nandoon lahat ng description including yung carats, yung grams, yung kung anong klaseng items, nandoon yung grams. Pag hindi tumugma sa personal jeweler ko, pag tinimbang niya, pupunta ako magpapile ako ng police ng police report or magko-complain ako at magpapasama ako sa pulis sa Sanlaan kasi nabubwisit na ako Lagi na lang merong drama at saka nagbabayad ka ng mataas na tubo. Hindi ka makaangal because it is what it is, right? Pagkatapos gagawin ka pa ng mga ganyan, mayaman na sila milyonaryo na sila. Tapos gugulangan pa nila yung mga taong gipit, kaya nga nagsasanla, gipit ka, tapos gugulangan ka pa nila, sila na tong sobrang yaman na. That's how rich gets richer and poor gets poorer, as they say. And enough is enough. Dapat tinanong muna nila ako kung gusto nilang linisin yung alahas ko. Mamaya makikita nyo mamaya pagka nandito na ako, naka-order na ako ng pagkain ko, ipapakita ko sa table. Alright, pasok muna ako, kakain muna ako. Ito yung Filipino restaurant. Ayan diba? Sarap. Pansit. Ayan, pansit. Nag-crave ako ng pansit. Tapos siguro barbecue. Ayun, chicken barbecue. Adobo. Chicken adobo. Kare-kare. Right there. My favorite. Well, they're all my favorite, but I want pansit this time. Ayan, meron din sila mga silog. Iba-ibang mga breakfast. Ayan yung mga a la carte nila. Any a la carte, one item. Any one hot plate item. And they have garlic rice too. Ito po, pansit. Pansit lang. Sige po. Saan ka pa? May pansit ka na, may barbecue ka pa, may lumpia ka pa. $12 lang. Diba nga? Opo. Thank you, te. Ayan, meron tayong chicken barbecue, pansit, and then lumpia combo for $12. Hindi na masama, diba? For this food, Sinabi mo na siya kapag kawa-kawanin mo pwede pa kanya. Thank you. Okay, ma'am. Ready to 75. Right here. It's pretty fast. Yeah, I mean, I hope that's what's already okay. Yan yung tinubos kong alahas kanina. Ito yung pendant. Ito yung quintas Byzantine ang design niya. Pareho silang pareho silang 21 carats. Ito Sacred Heart of Jesus.
Yung sinasabi ko, sobrang kinang, halatang nilinis. Nakakainis, hindi mo na ako tinanong. Ayan. Ayan, dalawa. Dalawa sila, Ito, Santo Niño. Tapos, para siyang batching na may diamond cut. Tapos, Santo Niño. Ito yung Byzantine. And then yung Sacred Heart of Jesus. Ayan. Sinuot ko lang, pero hubarin ko. Dahil, syempre, delikado na nagko-commute ako. Sinukat ko lang dahil na-miss ko lang siya. Alright you guys, maraming salamat sa panonood ng video na ito. I appreciate your time. Thank you until the next video. Disclaimer lang po, hindi ko po ginawa ito to flaunt or magyabang. Ginawa ko po ito for social awareness at to inspire people na ang point is kahit na hirap ang buhay natin, lumalakad ang panahon basta nagsisikap, nagsasakripisyo at lumalaban ng patas, maaring magbago ang buhay natin for the better. At para po sa mga tinutulungan, wag naman po tayong abusado at wag po tayong demanding. Wag natin ini-stress yung mga tao na tumulong. Pag tumulong, magpasalamat. Pag hindi, wala kang dapat sabihin at mahalin natin ang itinutulong sa atin dahil ito ay pinaghihirapan nila, kaya po wag nating sayangin. Tulungan po natin silang umangat at wag natin silang hilain pababa. Yun lang po. Thank you.